Magandang umaga, Pilipinas. Alinsunod sa konstitusyon, dapat ilatag ng dalawang kapulungan ang mahalagang legislative agenda bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang special coverage ng opening ng 20th Congress. Bayan, ano-ano nga ba ang mga aasahan sa pagsisimula ng sesyon sa Kongreso? Kamustahin natin ang sitwasyon sa Batasang Pambansa. Naroon si Mela Lesmoras live. Mela? Joshua, nandito tayo ngayon sa main lobby ng Batasang Pambansa kung saan patuloy na nagdaratingan yung mga kongresista para nga sa opening ng first regular session ng 20th Congress. Pagpasok pa lang ng Batasang Pambansa, kapansin-pansin na ang mahigpit na seguridad at mas simpleng disenyo ng paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, walang red carpet sa North Wing Lobby at South Wing Lobbies dito at tanging dito sa main lobby lang ang natira. Ito ay bilang bahagi pa rin ng mas simpleng pagdaraos ng mga okasyon ngayong araw. Alas 10 ngayong umaga, formal na magbubukas ang first regular session ng 20th Congress habang alas 4 ng hapon naman idaraos ang joint session ng Kongreso para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga puntong ito nga, Joshua, nakikita natin yung pag-awit ng lupang hinirang dito nga sa Batasang Pambansa at hudyat ito na nandito na sa loob ng Batasang Pambansa yung ating mga kongresista at formal na nga magbubukas yung first regular session ng 20th Congress. Joshua, ilan sa mga inaabangan natin ngayong araw yung pagluluklok ng bagong House Speaker dito nga sa 20th Congress dito sa Kamara at inaabangan din natin kung sino pa ibang mga opisyal ng Kamara na mailuluklok ngayong araw. Nitong mga nakalipas na araw, Joshua, talagang matunog na si House Speaker Martin Romualdez pa rin ng 19th Congress ang upo ngayong 20th Congress. Pero yan ay aabangan pa natin. At Joshua, mabanggit ko na lamang din, ngayong araw ay simula na rin ng pagtalakay ng Kamara nitong mga priority bills nila at siya later Representative Martin Romualdez, ilan nga sa kanyang mga inihain ay ang mga panukalang batas para sa kalusugan, para sa agrikultura, para sa ekonomiya at iba pang aspekto ng lipunan na makakatulong sa pagpapaangat ng ating bansang Pilipinas. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras, live mula sa Batasang Pambansa. Samantala, abiso po sa mga dadaan sa bahagi ng Batasang Pambansa sa Quezon City, magpapatupad ang MMDA ng Counterflow Traffic Scheme o Zipper Lane sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue ngayong araw para magbigay daan sa ilang ahensya ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Batay sa inilabas na traffic advisory ng MMDA, pinayuhan ang mga motorista na humanap ng mga alternatibong daanan upang maiwasan ang mabigat na trapiko sa kahabaan ng Commonwealth at IBP Road. Sa mga motoristang pa-northbound na manggagaling ng Quezon Memorial Circle na papuntang Fairview, inaabisuhan na dumaan sa North Avenue, kumanan ng Mindanao Avenue at kumanan ulit sa Sauyo Road o kaya naman ay dumaan sa Quirino Highway. Sa mga pa-southbound naman mula sa Fairview papuntang Circle, pinapayuhan ng mga motoristang dumaan din sa parehong ruta. Makikita ang iba pang alternate routes sa advisory na ito para sa mga kalsadang tumatagos din sa Commonwealth Avenue. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, higit 1,000 tauhan nila ang ipinakalat para alamin, bantayan at alalayan ang trapiko sa lugar. Nasa 23,000 mga pulis ang idineploy ngayong araw para sa SONA ng Pangulo. Karamihan sa kanila nakapwesto sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kamustahin natin ang sitwasyon doon? May report si Luisa Erispe live. Luisa, kumusta dyan? Joshua, kani-kanina lang ay ininspeksyon at bumisita dito sa Commonwealth Avenue sa tapat ng St. Peter's Parish si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. At sinilip nga niya yung mga nakadeploy na pulis dito para nga sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dinat na naman ang PNP Chief ay ang nasa libu-libong pulis na nakaposisyon dito, pati na rin ang mga barikada
na nakaharang 100 metro bago ang mismong simbahan. Dito kasi inaasahang magtitipon mamayang alauna ng hapon ang mga rallyista na magpoprotesta. 3 anti-groups ang nakakuha ng permit na magprotesta dito. May ilan namang iniwang bilin si PNP chief sa mga pulis. Unang-una na ay ang maximum tolerance ang pairalin at higit sa lahat ay may laya pa rin na magpahayag ng opinyon at saloobin ang mga rallyista kaya hindi dapat sila higpitan. Ibinili naman ni PNP chief na bawal magsunog ng EPG para sa mga magsusunog ay hindi naman direktang sinabi ni PNP Chief ang parusa pero sa kanaan niya yan pag-uusapan. Samantala Joshua, update naman sa trapiko dito, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan lalo na sa tapat ng St. Peter's Parish. 2 lane ang sarado dito at ang bike lane kaya traffic na ang madadatnan ng mga sasakyan. Wala pang rallyista pero marami lang talagang dumaraan dito. Kahit sa southbound lane, mabigat din ang daloy ng sasakyan hanggang makarating sa elliptical road kaya naman dumaan na lang sa mga alternatibong ruta. Joshua, sa ngayon dito sa Commonwealth Avenue ay may madaratnan ng sineset up na zipper lane yung ating mga motorista dito nga sa kahabaan ng kalsada. At pagdating dito sa St. Peter's Parish sa mga oras na ito, Joshua, talagang mabigat na yung daloy ng mga sasakyan. Kung makikita nga natin, nagmamando na yung mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, pati na rin yung mga pulis sa mga dumaraang mga sasakyan dahil nga mabigat na at halos hindi na umuusad yung mga sasakyan dito. Makalagpas naman dito sa St. Peter's Parish, bahagya ng lumuluwag yung mga daloy ng trapiko dito hanggang makarating doon sa may batasang pambansa. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Luis, sa Erispe. Samantala, handa na rin ang Quezon City Police District na magbigay ng seguridad sa gaganaping SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Mahigit sa 10,000 pulis ng Quezon City ang ipapakalat sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Maglalagay din ng QCPD ng mga checkpoints at border control points upang limitahan ang galaw ng mga tao at mga sasakyan na papasok sa security zones. Hinikayat ng QCPD ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad sa Emergency Hotline 911 o QC Hotline 122.